At madalas laging tinatanong sa akin, nawawala nga ba yung salvation? Nawawala ba yung kaligtasan na binibigay ng Panginoong Hesukristo sa mga mananampalataya? Now, meron kasing verse sa Bible, na kagaya ng Philippians chapter 2 verse 12, na sinasabi, work out your salvation with fear and trembling. Ibig sabihin, parang you need to work out your salvation as if pag di mo winork out, mawawala na yung salvation mo. But again, when you look at the passage, Philippians chapter 2 verse 12, ang sinasabi ron, you need to work out, paganahin mo. It doesn't say, you need to work for salvation. Hindi niya sinasabi ni Apostle Paul na pagtrabahuan mo yung salvation. Ang sinasabi niya, paganahin mo. You need to work it out. So dahil ikaw ay ligtas na, then dapat nagmamanifest yon sa buhay mo na namumuhay ka bilang isang ligtas at mananampalataya ng Panginoong Hesukristo. So ako, naniniwala ako na once saved, always saved. Pag naligtas ka na, pag tinanggap mo yung biyaya ng Panginoon, ang kaligtasan na nagmumula sa Panginoong Hesukristo, ikaw ay ligtas na no matter what. Anyone being Christ, he is a new creature. Siya isang bago nilalang na. Kung siya ay anak ng Diablo dati, kahit siya ay bago nilalang na sapagkat siya ay anak ng Diyos. If any man being Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Kung sinasabi mo ikaw Kristiyano, dapat bigyan mo ng pagpapalala ang salita ng Diyos. Dapat tuloy mahalin mo ang salita ng Diyos. Hindi tayo madaling ma-offend pag tayo ng bangal sa salita ng Diyos. Kasi pag nagbabahal na sa salita ng Diyos, susundin mo yan. Ipagmumuhay mo yung salita ng Diyos. Lalakad ka na matuwid, lalakad ka na maayos, sapagkat gayong pagmumuhay ay nakasintro ay si Kristo. Someday, those are great white throne, those are Matthew chapter 7 from verse 21 up to verse 23, yung pong yung judgment para sa mga unbeliever. Saan yung ating judgment? Kailan mangyayari yung judgment sa ating mga naligtas? Sa judgment seat of Christ. Kung nalaman yan, ay mga Kristiyano, tayo mga naligtas. Parang tayo mga naligtas. Pero pag hindi ka naligtas, hindi ka kasama niya sa judgment seat of Christ. Saan ang paghahatong sa'yo? Doon sa great white throne judgment. At pagkatapos doon sa great white throne judgment, sa hatong at titignan ang iyong pangalan doon sa aklat ng buhay, di masusumbungan. Kaya tayo mga naligtas, nandyan din tayo. Tayo mga witnesses. At ipumuntin natin mga tao yan. Yan kasi ayaw mong maniwala. Ayaw mong maniwala sa sinasabi ni Pastor. Ayaw mong maniwala sa sinasabi ng salita ng Diyos na kinakalam mong manampalataya na Jesus Christ po ang kay maligtas. Ayaw mong paniwalaan yan. So parang pininiwalaan mo, ay yung paniwala mo mali. Hindi tayo maniligtas sa mabuting gawa. Kasi ayaw yung Bible kung may makikita ka dyan na ang mabuting gawa ay makapagliligtas sa'yo. Wala! Hindi mababasa ka dyan tungkol sa mabuting gawa. Ano sabi ng Bible dyan? Ano sabi ng resultado? Work out your own salvation. Bakit work out your own salvation? Anong ibig sabihin? Para ikaw ba'y maligtas? No, naligtas ka na. Kaya dapat kung kayo naligtas, i-work out mo. Exercise mo yan ang iyong kaligtasan na meron ka. Work out your own salvation. Yun ang ibig sabihin. Hindi pa maligtas. Kundi kayo naligtas na. At i-work out mo, i-exercise mo yan. Hindi na bumuhay mo yung sinasabi sa Bible. Bawat sa akin ay talagang pinaraan ng idea sa salita ng Diyos. Para maraasan ang tunay na pagbabago ng iyo. Para lumago ka sa espiritual, ang iyong pag-aralang Bible sa iyo. Ang magulang sa biyaya ng going together in grace. Dapat na lumalago tayo sa biyaya ng kayo. Dapat sama-sama tayo lumalago sa biyaya ng kayo. Dapat sama-sama tayo tumitibay sa ating pananampalataya. Dapat sama-sama tayo naglilingkod sa kayo. Dapat sama-sama tayo gumagawa ng mga bagay ng kayo. Dapat sama-sama tayo na sinasabi ito sa Bible na sinusundan ang salita. Paalala ko yung video ng isang preacher. Sabi na, if you want to see the glory of God, come down from the mountain of pride. Alam mo, pag meron kang pride, mayabang ka. Wala tayong may pagmamamayabang sa Diyos. Ang dapat natin ipagmamayabang ang Diyos natin sa mga sa'yo makapagbabago ng buhay ay sa natin. Dapat bigyan ng pagpapalaga ang mga bagay ng pang-spiritual. Bigyan ng pagpapalaga ang mga bagay na tinuturo sa atin ng Diyos. Bigyan ng pagpapalaga ang mga bagay na kinalaga ng Diyos sapagkat yan ay nakalulog sa Diyos. Gagawin natin, dapat yung pinagawa sa atin ng Diyos. Dapat naglilingkod tayo sa Panginoon. Dapat gumagawa tayo na nakalulog sa Panginoon. Kaya nga sabi ng Bible, when you eat of them and whatsoever you do on to the glory of God. Masaya maglingkod sa Panginoon. Serve the Lord with gladness. Dapat masaya